Alam nyo ba mga pre, na si Mary Grace Piatos ay isasampina po ni Attorney Kapunan? Ha? Ipapasampina si Mary Grace Piatos. Ngayon magtataka siguro kayo, paano isasampina yun? Hindi naman kilala yung pangalan. 'Di ba? Hindi naman kilala kung sino si Mary Grace Piatos. Eto ngayon, yung pasabog mga pre. Yung sampina na yan ay ipapadala ni Attorney Kapunan sa Office of the Vice President. Ngayon, pag natanggap ng Office of the Vice President ang sampina na yan, automatic po ang Office of the Vice President, kakalag ka rin yan si Mary Grace Piatos diyan sa impeachment trial. Ngayon, ang tanong, kaya ba ng Office of the Vice President na iharap si Mary Grace Piatos diyan sa impeachment trial? Kaya ba? Yun ang problema ngayon ng OVP. Yeah? Magkakaproblema sila dito kasi isasampina. And then, pag natanggap ng OVP yung sampina, kukunin ngayon si Mary Grace Piatos. Alam naman po natin mga pre, na Office of the Vice President lang ang nakakaalam kung sino si Mary Grace Piatos. Or baka wala naman talagang Mary Grace, baka gawa-gawa nyo lang. Kung gawa-gawa nyo, lalo kayo magkaletse-letse dyan. Yeah? So ano, ihaharap nyo si Mary Grace Piatos? Pangalawang tanong, gawa-gawa lang ba si Mary Grace Piatos? Yari kayo. So panoorin po natin ang balitang ito. Ipapasampina raw ng prosekusyon si Mary Grace Piatos na isa umano sa nakatanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Iginiit naman ng depensa na hindi mali ang paggastos ng pondo sa loob ng 11 araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. And you presented some samples. Kung teknikala ng usapan at base sa Commission on Audit Joint Circular No. 2015-01, tanong ni Defense Attorney Michael Poa, meron bang nagbabawal na gamitin ang confidential funds sa loob ng 11 araw? Sagot dyan ni State Auditor Attorney Roderick Guamil. June 30, wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Kaugnayan ng issue na ginastos ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confi funds sa loob lang ng 11 days. Bukod dyan, tinabla rin ng defense ang pahayag ng testigo na si Vice President Sara Duterte lang ang bise na nagkaroon ng confidential funds dahil meron daw noon si dating Vice President Jejo Magbinay noong 2014. Hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO, actually. Ipinakita rin ng depensa ang COA Circular noong October 1992. Nakasaad dyan na ang confidential activities hindi maaaring isiwalat ng hindi nanganganib ang seguridad ng bansa o ang tagumpay ng misyon. Pero pinuna ni Attorney Kapunan yan. Ayun bago tayo kay Attorney Kapunan, hindi naman talaga pwedeng silipin ang confidential funds. Basta tama po yung pagka-gastos, tama yung pinaggastosan, wala pong karapatan ang kahit sino man na isa publiko yan or silipin yan. Pero ang problema dito, kung mali na po yung paggastos, ganun lang kasimple. Ba't pa natin pinapahirapan yung sarili natin? Kung mali na po yung paggastos, ay manghihimasok po yung kuha dyan. Na teka lang, kailangan tong imbestigahan kasi yung confidential funds ginamit sa pansarili lang. Ayan, example ko lang yan, di ba? Ginamit sa hindi naman dapat paggastusan. So, mali na yun. Wrong move na yun. So, dyan naman hihimasok po yung COA na imbestigahan yan. Di ba? Lalo na, Vice President ka. Tapos, yung pera, di ba? Ang bilis-bilis mo lang din winidraw. Parang hinigo mo lang. Kaduda-duda yan, mga pre, no? So, pabor ako sa nangyayari ngayon sa impeachment trial, no? Tuloy natin. Yan, dahil meron na raw Joint Circular 2015, pinagtalunan niya sa impeachment court. Sa cross-examination din, giniit ni Attorney Poa na sa ilalim ng General Appropriations Act, sakop ng maintenance and other operating... Ito yung binato ng laptop no? Hindi pa nadala.
Expenses o MOOE, ang Confidential Intelligence and Extraordinary Expenses. Isa kasi yan sa flag ng COA. Pero bago yan, ipinunto ni Attorney Kapunan ang photocopy na dokumentong ipinakita ng defense. Yes, sir. A scrap of paper, Your Honor. We don't even know. General Appropriations Act? Of who? Of which administration? And consisting of how many pages, Your Honor? This particular document, Your Honor. Sa isang punto, sinita ng prosekusyon ang testigo. May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. Wait, don't answer. Uy. Nag-redirect naman si Attorney Kapunan. Pag binigay ba ng presidente, like in this Veterano to si Attorney Kapunan, mga pre, no? Oh, sa edad niyang yan, ako, dami ng pinagdaan ng ano niyan, bakbakan. Oh, pagdating sa legal na ganyan, ng mga labanan. instance, ang confidential funds, wala nang obligasyon mag-liquidate ang Vice President ng paggamit niya sa confidential funds na yan. Meron po. Meron po pa siyang rin obligation to liquidate. obligasyon. Pag-grant ba ng Office of the President, exempted na ang Vice President na mag-submit ng mga dokumento. Your Honors, Counsel for respondent. that is leading. Redirect, Your Honor. This counsel opened the Not door. covered by cross even, Your Honor. Yung Your Honor, exemption. counsel opened the door. Counsel opened the door to this line of questioning because he said a grant was given by the President. Objection is overruled. Witness may answer if he knows. Pinagdiinan din ni Attorney Kapunan na hindi exempted ang Vice Presidente sa pag-liquidate ng pondo dahil ang confi funds ay public fund. Isa pang tanong ng prosekusyon, pag confidential fund ba, confidential na rin kung saan ginastos ang milyon-milyong pisong pera. Confidential ba yung, bawal mo sabihin, sang grocery binili. As an Yung answered, Your pagkain na yan. Honor. As an answered. Asked and answered. Food, Your Honor. And As all an the answer, items Your there. Lahat ng items na sinabi natin. Food, medicine, As an transport. answered, Your Honor. I ask for a ruling. Your Honor, please, I only ask for the medicine. I'm itemizing because Sa isang punto, nag-object ang defense sa linya ng pagtatanong ng prosekusyon. counsel also mentioned 3.9, which is confidential expenses. I don't think I mentioned that, Your Honor. Then I will mention it. Your Honor. On page 3. Beyond the scope of the cross, Your Honor. Your Honor, please. He opened the door. He I says did- what door did I confidential open, funds. He says confidential funds do not disclose information. Your Honor, please, we have to put a limit to at least, apply what is in the rules of court suppletorily. Maybe see the draft. Matapos ang prosekusyon, nag-recross din ang defense sa testigo. Ni minsan ba humingi ang exemption sa inyo ang Vice Presidente sa audit ng kanyang confidential funds? Ang humingi po ng, actually, nag-request po na kung pwedeng audit query na lang Opo. yung i-issue instead of Opo. AOM. So, But hindi parang po exception exemption. po yun. Sa huli, nag-submit naman ng response ang Office of the Vice President sa COA. Pero para sa COA, kulang ang mga dokumento. Matapos ang paglilitis, sinabi ni Prosecution Counsel Attorney Kapunan na plano nilang ipasapina si Mary Grace Piatos upang tumestigo sa impeachment trial ni VP Sara. Isa si Piatos sa mga pangalang nakalista sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President na itinuturing umanong kahina-hinala. Ito bago yan Pag hindi ninyo naiharap Office of the Vice President, etong si Mary Grace Piatos, lalong manganganib si Sara na maligwak talaga o maging makonvict. Kasi hindi nyo naiharap Kasi ang iisipin po niyan, bukod sa taong bayan, syempre dyan sa impeachment trial na nangyayari dyan, ay ghost talaga ito, si Mary Grace Piatos. Kasi hindi nyo naiharap Malamang ghost. 'Di ba? So pag ghost, ang isang Mary Grace Piatos na sinasabihan yung pinangangalagaan niya yung buhay kasi nanganganib, kaya nga confidential dapat yung pangalan. Mary Grace Piatos, ibig sabihin, yung ghost na to, dahil hindi nyo siya maiharap, okay, sa impeachment, ghost talaga siya. Pero ang nakakapagtaka, itong ghost na to,
may pondo. Ano yan? Pag hindi nyo naiharap yan, sinasabi ko sa inyo, kawawa si Sara. Tuloy natin. Hindi pa namin makita kung saan sana kami pumuntang Mary Grace. Hindi, wala naman doon. Nakapadala namin sa Office of the Vice President yung subpoena. Nagbabalita mula sa Ayan na, ipapadala po sa Office of the Vice President yung subpoena. Oh. 'Di ba? Doon po 'yan kumbaga tatanggapin po nila yung subpoena. Ngayon, Office of the Vice President nasa sa inyo na 'yan kung ihaharap nyo si Mary Grace Piatos o hindi. Okay? Pag hindi nyo hinarap, goodbye Sara talaga. At the start, ito po yung ano eh. Ito po yung karugtong, no? Anuhin po natin yung karugtong. Wait lang. Saan ba yung karugtong? May karugtong eh. Pag hindi nyo naiharap yan, goodbye. Goodbye, Sarah. Ito ba yun? 2 araw ng Hindi. Iba pala to. So, yun lang naman yung aking reaksyon dito sa video ito mga pre, sa live na to, no? Kayo po, ano po yung inyong opinion, reaksyon? Gusto ko pong malaman yan, mabasa, no? Good luck, Sarah, ha? Good luck sa'yo, sinasabi ko sa'yo. Kaya kung sa inyo, iharap nyo na si Mary Grace Piatos. Wala kayong kawala dito. Ayan ha, bago po tayo magtapos, may TikTok po tayo dyan, may Facebook po tayo dyan, kompleto po yan mga pre. Kalembangin nyo na lang yung ating mga social media accounts dyan. And syempre, no, dalawa po yung ating Facebook page, Ballpoint Man 2.0 at Ballpoint Man 3.0 mga pre. Ayan na, at huwag kalimutang i-share ang ating live ngayon. I-share nyo po ito at abangan nyo mamaya, may mga uploads po tayo at abangan nyo yung live natin mamaya, okay? May pasabog po tayo mamaya. Pasabugin natin ang mga DDS. Yun.